Breaking news po ito, nagigimbal sa araw nyo mga kababayan. Senador Marcoleta, merong matinding birada at talagang pinagulong itong si Lacson at Remulla. Dahil dito mga kababayan, malalaman natin kung sino talaga ang tumatayo sa katwiran. So ngayon mga kababayan, ipapaliwanag ni Marcoleta bakit si Marines Orly Gutesa ang the most honest and credible witness of all time dito po sa iskandalo ng flood control. At talagang takot na takot sila kay Orly Gutesa kasi alam nila na mayroong matinding pasabog ito na kanilang kinakatakot, na tila itong si Boy Tago may tinatago talaga. Merong pinoprotektahan, merong sikreto na ayaw malaman. So ngayon mga kababayan, dahil po malapit na po ang pagbabalik ng Blue Ribbon Committee dito sa pagnanakaw na ito, muling pinasabog ni Ping Lacson itong si Gutesa na diniskredit, ginawang masama, ginawang sinungaling, ginawang kriminal. Anong tawag doon? Pinasugpi na. Ginawang siya na yung magnanakaw ngayon. Imbes na ang kasuhan, ikulong yung sinumbong na magnanakaw, aba, ang iniipit itong si Gutesa, na siya na mismo yung pinawanted. Hinahanap na. Akala mo siya na yung pinaka-bad guys dito. Siya lang naman yung nag-witness dito ng mga malalaking buhaya. Pero anong ginawa? Inipit. Ginawa ng mga kwento na, di ba mga kawan, pag ginawang kasiraan yung pangalan niya, na may ng mga pirma. O ngayon, sabi ni Marcoleta, bakit si Gutesa ang ginawang masama? Siya ang nagsumbong, siya ang nagbulgar, siya ang nagsabi na may magnanakaw ng kalabaw. Tapos siya ang kinasuhan, siya ang tinarantado. Nako po mga kababayan, dito nyo makikita na si Marcoleta ang gusto niya lang mangyari, makahuli ng malalaking buhaya. So ngayon mga kababayan, pati si Remulla tatamaan dito at Ping Lacson na tila, sabi ni Marcoleta, ewan ko ba sa mga ito? Pare-pareho naman kami mga senador. Gusto namin makita ang katotohanan, sino talagang magnanakaw. Bakit tila may tinatago ang mga ito? Diyos ko Lord mga kababayan, pakinggan po natin si Marcoleta. Magugulat kayo dito. Ping Lacson, makinig ka. Boy Tago, Boy Remulla, makinig kayo nang mahimasmasan yung mga utak nyo. Grabe ang mga ito mga kababayan. Ay, malupit itong si Marcoleta. Matinding pang vice president ito or pangulo ng Pilipinas. Nako, in the future maging pangulo ito sa totoo lang. Mala Duterte ito. Yung estilo ni Marcoleta, kamay na bakal ito. Kaya takot na takot sila kay Marcoleta. Baka magtandim itong si Sara Marcoleta tapos sa laban. Babay na, uwian na. May nanalo na. So ngayon mga kababayan, itong si Gutesa, kinakatakutan ni Lacson. Natakot na banggit yung mga amo niya. Ito yung sinasabi ng mga komento. Heto na po mga kababayan, pagbigyan natin si Marcoleta na may pasabog na revelasyon na ikagugulat at ikabibigla ni Ping Lacson. Naku, lagot ka Lacson, makinig ka dito. Ito na. Same reason why they cannot summon him in the Senate. Yes, sir. We are all looking for the mastermind, the most guilty. That will come at some point. Is everybody looking for the mastermind? Parang course. kayo lang. I think everybody should be looking. They should be, We're but it supposed to be doesn't looking appear to at the be so. mastermind. The Senate started by the off way, on this the is right just, foot. according to Justice Andy Reyes, this is just the first interim report nila on the filing. So, but let's just take it as it is right now. So how do you think, is this a good beginning? This is the start of the many charges. It's a good beginning. Pero sinasabi ko nga, hindi ko naman sinasabi na huwag nating habulin ang mga sapsap.
Ang palagi kong sinasabi, yung mga butete, yung mga dilis, okay lang yon. But let us not forget yung malalaking isda sapagkat sila talaga ang promotor ng pagnanakaw ng pera ng bayan. May tanong po ako sa inyo, mauhupa ba ang galit ng taong bayan pansamantala kung nakasuhan si Senator Joel at si Jinggoy? Kasi ang sabi nila, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon. No? So, do you think this will quiet down the public wrath for... I think this is just temporary, but ano po ang tingin ninyo? I don't know kung mapapacify natin o mauhupa ang ano ng tao. Sapagkat ang nakikita nila, pagka mga congressmen ang dapat na sumalang sa investigasyon, lahat ginagawa para pagtakpan sila. I will start with the 17 initial congressmen identified by the Discayas. And then, let me go back to the 67 contractors, congressmen, intimated by Senator Ping. Contractors, you mean? Sinabi niya, I have a list of 67 Wow, contractors. Dami. Hindi ba kayo nagtataka bakit isa man lang wala siyang tawagan? What about the 17? Kaya nga gusto kong malaman, kung tatawagin niya si Martin Romualdez, make him appear before the committee. Para makapagtanong naman kami. At sana hindi closed door, na? Wala closed door yan. O yan mga kababayan, di ba? Si Ping Lacson, excited eh. Meron akong ibulgar 67 na contractors na mga congressman. Aba ni isa walang pinatawag. Ano Lacson? Hanggang hanggang Twitter ka na lang. Hanggang pa-media ka na lang. Aba Lacson, magbagong buhay ka na. Abay, parang takot na takot kapag nababanggit yung si Saldico at si Romualdez eh. Ano yun? Ba't mo pinagtatakpan Lacson? Hala ka, yari. Kaya gulpi sarado kay kay Senator Marcoleta itong si Lacson eh. Walang nagagawang maayos eh. Lalo magagaling ang taong bayan kung i-close door. Yung ICI, kaya siguro hindi masyadong naniniwala ang tao dyan because hindi alam ng tao eh. Ang tao, interesado sila. Why? This is their money. Correct. Alam mo yun, sabi ko nga hanggang ngayon, naghahanap ako kung paano yung sasagot ko sa kanila eh. I hope I can bend the law. Why? Sabi nila, Senator, tulungan mo naman kami. Kami kahit na ganito kami kahirap, pinipilit namin magbayad ng buwis. Ganito pala nga niyan, kinapuntahan ng buwis namin. Pwede bang ilaban mo naman kami para wag naman kaming magbayad ng buwis kahit sa 2026 lang? What am I supposed to tell them? Agreed, sir. But If I can bend the law, I will ask the BIR. Pero alam niyo ho, mukhang nangyayari na because I understand from the reports of the finance department, the collection has gone down because primarily the people are so frustrated. Hindi natin madi-discount yan kasi galit ka yung tao eh. But if I want the people, I want to please them. Pwede ko bang i-bend man lang ang batas? Kahit konti lang para mapagbigyan ko ito. Kasi nga, yung kanilang sentimiento, Attorney Edwin, Attorney Trixie, valid eh. Pera nila ito eh. Nagsikap sila. Luha, dugo ang kanilang ginugol dito. Pagkatapos makikita nilang ganun lang palang kapupuntahan. Correct. Masama pa ekonomiya. Masakit yung pagbayad ng buwis ngayon. This is a valid expression of anger because of what we've seen right now po eh. So talagang everybody is mad at that's why yung mantra, yung chant ngayon, ikulong na yan, mga kurakot eh. Tapos ang gagawin nila, para lang ma-sway sa ibang direction, si Gutesa ngayon papapanagutin. Anong malay niya? Binigay lang niya yung papel doon sa window nung kung sino man yun. Akalain mo na yung lugar na yun, pinakunan ko na litrato eh. Alam mo nakalagay na paskil doon, Attorney Edwin, Attorney Trixie? Notary Public 24/7. Alam nyo mga kababayan, totoo ito. Anong mapapala ni Gutesa kung magsisinungaling ito at maninira ng tao? Hoy Lacson! Lacson, ano na? Diyos ko Lord, di mo alam kung chairman ito ng Blue Ribbon eh. Walang-wala ka sa kalidad ni Marcoleta. Lumayas ka na dyan. Si Marcoleta na ang Blue Ribbon Committee para uwian na. Ginagalit mo ang taong bayan eh. Aba, si Gutesa ba pinapahuli mo?
Si Gute sa bangay ng masama. Diyos ko Lord, nakakasama ng loob itong si Lacson na ito. Ano yon? Nagsumbong ng magnanakaw? Ang nagsumbong ang ipapakulong? Grabe naman itong Lacson na ito. Saan ka nakakita ng ganitong senador? Halatado, bistado. Binulgar ni Marcoleta ang kalokohan. Diyos ko Lord. Hindi Yung mga natutulog. abogado doon, hindi na natutulog Oo yun. nga eh. Parang So, ano? Chances are, ginigising. that lawyer, kung sino man yun, hindi siya talaga pumipirma ron. But Yes. she assigned or he assigned somebody na pipirma sa kanya. And that is the violation in the notarial Yes. law. But let's Sige, discuss sir. moving forward. No? In the same way that you had a surprise witness, like I said a while ago, Senator Lacson claims to have a surprise. O yan mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Isipin nyo mga kababayan, halatado eh. Eh kung sino yung nagsumbong na may magnanakaw ng kalabaw, abay, yung nagsumbong ang ipapakulong, Diyos ko Lord. Tapos si Marcoleta, may ethics complaint, makakasuhan. Si Raulo, Boplox. Boplox yung mga ganitong senador. Diyos ko Lord, mga kababayan, saan kayo nakakita ng ganitong mambabatas? Ang ipapakulong yung nagsumbong, ang ano na masama yung nagsumbong na. Diyos ko Lord, mga kababayan, saan ka nakakita ng ganitong pangyayari only in the Philippines? As a collegial body and as a member, I remember saying that in a committee, all our members and the chairman is not a master but a presiding officer. So what actions would you take to, at the very least, identify the surprise witness? Even para wala nitong gulo na nangyari doon sa hearing, parang would you like to ask Senator Lacson to... I will ask the minority leader. Kasi ako, deputy minority leader lang. I will ask Senator Alan. Siguro, total, para hindi na maging surprise, sabihin niya na kung sino. My understanding... Palagi ko, may time naman siya na gawin yun. Hindi kagaya ko na talagang tinitingnan ko muna kung darating o hindi. Kaya ako nagkulang ng time. Pero may courtesy ako dahil sinabi ko naman sa kanya ang circumstances before I introduce the guy before the committee. My recollection of Senate rules is you can temporarily not disclose, but it cannot be... before, at least there should be reasonable notice to inform the collegial body na there's this witness. Para at least lahat kayo handa. Sana ganun ang gawin niya, di ba? Maganda ko kung ganun sana mangyayari moving forward. Kasi hindi lang siguro isang surpresang witness ang lalapit sa inyo, lalapit sa ibang mga senador. Kaya mabuti siguro pag-usapan po And ninyo. better still sana, magtawag muna siya ng caucus, halimbawa, kung ayaw niyang mag-meet yung buong Blue Ribbon. Para discuss natin. Sa akin, aside from that, kailangan merong ground rules dito eh. Alam mo kung bakit ko pinipilit ang ground rules? Hindi ko na maintindihan itong nangyari nung panahon niya eh. Nag-hearing kami, darating si Boying Remulla, the Department of Justice, kukunin niya yung isang resource person, dadalhin sa NBI, pagdating niya, merong supplemental affidavit. What is this? What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the DOJ? And then silang dalawa ni Senate President Soto, pupunta sa ICI, makikipag-meeting doon, pagkatapos babalik sa... What is the arrangement between the Blue Ribbon Committee and the ICI vis-a-vis the DOJ? Wala palang ganun. Naghalo na yung balat sa tinalupan eh. Pero that Sir, was... yung mga diskaya, sinabi na nila dun, speaking of ICI, sabi na nila dun sa ICI that they're not going to appear anymore or hindi na sila magko-cooperate sa ICI. Sa tingin nyo, mag-appear pa sila sa Senate Blue Ribbon? I don't know. But they have Hindi contempt kayo, powers kasi in the Senate. So, They should... papatawag pa rin kaya Kasi sila? siguro na, ito sa supposition ko lang naman, siguro nawalan sila ng interest dahil sa, sabi mo, they ask for protection under the Witness Protection Program. Ako naman, ang nalalaman ko, we can provide that because under the law, Section 4 of the WPP, they can be processed. Mag-apply sila. Were they provided... They were already provided protection, di ba? Hindi nga eh. Kasi nung ako ang Blue Ribbon Committee, doon sa kanilang sworn statement, humihingi sila ng witness protection. So I, as the chairman, sumulat ako sa Senate President at that time, si Chis Escudero.
Oh, wait lang mga kababayan, magbasa tayo ng komento. So, ito mga komento. Wala bang part 2 ang sasarap ninyo pakinggan? This is precisely what I have been anticipating. Senator Marcoleta has been extended an invitation. Go, 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 go! Solid ang episode na ito dahil tinatalakay nila ng maayos yung mga issue sa maayos at mahinahong paraan kung saan mas madali maintindihan ng manonood. Isa pa, nakakawili manood dahil naipapaliwanag nila ng maayos. Iba talaga pag mga lawyers ang nag-uusap, may sense lahat ng sinasabi nila. Finally, na-invite din sa wakas si Senator Marcoleta. Excellent discussion. Thank you, Attorney Edwin and Trixie. More power to you both. Yan ang tama, BNC. Listen and evaluate the info coming from the subject or speaker. Through this, we will have valuable info. I love the show and the 3 lawyers. So, bali overnight, they are suggesting the pineke ni Gutesang signature, stamp and etc. ng notary. If there are lapses in Gutesa's affidavit, the Blue Ribbon Committee should thoroughly investigate everyone he mentioned. Otherwise, it would imply that Lacson is protecting Romualdez. Masyadong obvious si Lacson at Soto. In light sa mga revelation ni Marcoleta, parang may pinagtatakpan ng mga politiko. Natatakot ba sila sa mga buhaya kaya ayaw nila ipatawag yung mga dapat ipatawag? O yan, Ping Lacson. Maiyak-iyak si Ping Lacson dito. Kaya lang hindi nagkaroon ng katuparan yon dahil habang ginagawa ko pala yon, nagkudita na kami. So ayaw ng pagbigyan ni the new Senate President Tito Soto. Kasi kinukuha niya yung sinabi naman ng then Secretary of Justice that before they can be processed under the Witness Protection Program, they should do some restitution. Sabi ko, teka muna. That was re-echoed by the Senate President. Sabi ko, wala namang ganun sa rules eh. Bago yan. Bago naman ata yan eh. O sabi ni Boying, hanggang sa nagkaroon kami ng konting pagtatalo, why are you adding a requirement that exists in the law? Respectfully, Senator Marcoleta, I also feel that those requirements, these are procedural, these are threshold procedural requirements. Yes, sir. Restitution can happen either before or after. Or after. Because remember, every criminal liability Not before, case, if you talk about the application. Where's the rule? Siguro after, because that is the most... I Once disagree with that na-establish. because all in the case of the Napoles, that was also part of that. You were requiring, because the reason why it is not a 6th element, because number one, it's a substantive yan eh. Procedural yung sinasabi doon sa discharge of a state witness. And restitution is not present in the way that is fashioned when you're stealing money. Restitution always happens, but not in the way, like in the case of plunder. Not all cases are plunder, so that restitution will not be found in the general procedural rules. Kasi hindi lahat ng crime eh. But what standard? We understand pag after kasi fruits of the crime na siya or ano. But before, what will be the basis of your restitution? It's a discretion of the judge. No, but this one, nag-a-apply pa siya. Wala pa sa judge. Wala pa. Nag-a-apply siya kasi WPP pa lang. kailangan i-process mo siya under the law. WPP pa lang. Wait. Dalawa ho yan eh. There were 2 things, if I recall. One was protection, and one has to be discharged as state witness, which is the most importante sa kanila yun. Hindi, ganito yan kasi Section 3, di ba? Pag ginawa mo Section 3, ito hindi siya kasama sa crime. Pero nag-a-apply siya ng witness protection dahil medyo mabigat ang testimony. But in this case, we're applying under Section 10 kasi kasama sila dito sa problemang iniimbestigahan. So, restitution, wala siya sa batas eh. Can you imagine the title itself of the law? It's witness protection and benefit. So to burden the potential applicant of restitution, unang-una, ilan ba i-restitute? Who's going to compute? Baka they will be able to abuse their discretion. Baka magkaroon pa ng corruption dito sa restitution because it is not provided by law. So sabi natin, ang totoo niyan, kahit na state witness na sila, if they cannot comply with the requirements, pwede mo naman sa tanggalin na sa state witness. Eh. But restitution will always happen at the end. Well,
we have different views po. But anyway, Hindi, kasi at WPP, we have not yet established the extent Yes. of the criminal activity. Hindi So, niya kailangan aaminin sa'yo tapusin na nila yan, hindi po kami you know, nakaw. but the fact that he's applying to be state witness, obviously, Probably an There's- expression there's an- of willingness to restitute. Yun siguro yung pwedeng... But I'm just you have telling to- you, hindi pwede Yung isang abogado parang parang kinakampihan niya si Rimulya. Parang something na gustong pumanig yung si Attorney Edwin at itong dalawa na si Marcoleta at si Attorney Trixie nagkakasalungat sa kanilang pagkakaintindi. So parang si Edwin, Attorney Edwin, gusto niya yung ginawa ni Rimulya. So isauli mo na yung mga ninakaw, parang ganon. So sinasabi ni Marcoleta, hindi ganon. So iba-iba daw yung point of view nila. pwedeng Team of the law kasi, retroactive din kaya na- naman kailangan mo yon. Napakahirap naman na i-pinpoint mo yung isda na malaki. Wala ka nang makukuha ng ganun kadali. So, itong mga taong ito were encouraged to do that in order to help the state prosecute the bigger fish. well, anyway, So Yun your- ang exchange niyan. Your vision really is to go after the mastermind and therefore the root of all of Yes, this. ma'am. That has I been think my that is position not the from the monopoly beginning. of Senator Marcoleta's vision. It's a vision of everyone here Of course, to go but after the we're talking mastermind. about how single-mindedly Yeah. this is how he crafted. In fact, the way you conducted the Senate Blue Ribbon when you were the chairman was in order to get at the big fish. I told that in my... May tanong po ako sa inyong final question. Medyo we're running off time. Pasensya na po. Kung hindi mag-go all the way sa Malacanang, ano hong magiging... What do you mean all the way? Sabi, kung may posible bang mag-go all the way to Malacanang, sa tingin nyo ba, this problem will go all the way to Malacanang? Hindi naman ganun eh. Ako sa akin, hanggang sa naabot pa yung ebidensya, So, ang di ba? naabot lang kay Ang sinabi ni Romualdez. Gutesa, si Follow Romualdez the evidence. That's the whole point. I cannot speculate kung saan beyond papupunta yun. that, Basta ako, kung ano yung sinabi ni Gutesa, I'm strictly following that. Okay. Thank you. So, thank you very much, sir. May naunlakan Ako niyo magpapasalamat po, sa inyo. At pinaunlakan niyo kami sa aming request. Malakas sa akin si... Oo nga, dinig ko nga eh. So yan mga kababayan, napakaliwanag po. Maliwanag pa sa sikat ng araw. O Lacson, ano na? Rimulya, ano na? Nagising ba kayo? Nako, nataranta na si Lacson dito. Nag-iiyak na. Diyos ko Lord. Yan ang si Marcoleta. Yan ang abogado, hindi mga abogado lang. Napaka-obvious naman kasi talaga lahat ng pangalan binanggit kay Romualdez. Iniipit nila kasi kung madikdik si Romualdez dyan sa issue, hindi imposibleng madawit dyan ang Malacanang at si BBM kasi siya ang pumirma lahat sa budget na kinorap lang ng pinsan niya kaya pilit nilang nilalayo sa kanya ang bintang. Bakit biglang senador lang? Asa na mga buhayan na congressman? Maganda talaga kapag mga abogado nag-uusap. O, kita nyo mga kababayan? Anong masasabi nyo sa pasabog ni Marcoleta na ito na ikaiiyak? Iiyak si Ping Lacson dito? Ano na? Lacson, iiyak ka na. Magmamakaawa ka na. Ako si Rimulya, nag-iiyak na dito. Mga kababayan, yan lamang po ang ating bahagi. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Salamat po.